Mga hayop, malakas kong sigaw matapos kong mahuli ang walang hiya kong asawa na nakapatong sa babaeng wala ding suot tulad ng siraulo kong asawa. 3 taon akong nagtiis sa kanya, kahit alam kong wala naman akong kinabukasan na naghihintay na siya ang kasama. Pero ngayon, sa nakita ng dalawa kong mata, I decided, mabilis pa sa kidlat. Hihiwalayan ko na siya. Ayaw ko na siya makasama. I explain, hinahabol niya ako at pinipigilan habang hila ko ang aking malaking maleta naglalaman ng mga gamit ko. I don't need your explanation, magsama kayo ng babae mo. Sabi ko at malakas na sampal sa pisngi niya ang ibinigay kong sagot. He grabbed me para wag makaabante. Let me go, wag mo akong mapigil-pigilan umalis. Wala akong plano makisama pa sayo. Pakinggan mo muna ako, Hazel, but I don't like to listen. Ayaw kong makinig pa sa sasabihin niya. Ano ba? Tumigil ka muna sa paglalakad. Makinig ka muna sa akin. Sinipa ko siya sa itlog. Nasaktan siya ng sobra at napatigil sa pagpigil niya sa pag-alis ko. Hinang-hina ang mga binti ko matapos ko makalayo sa bahay. Halos takasan ako ng lakas matapos ko matunghayan ang pagtataksil ng aking asawa. I really don't understand bakit nagawa niya yon matapos ko pagtiisan ang lahat sa 3 taon na magkasama kaming dalawa. Kahit kailan hindi nawaglit sa isipan ko ang pangyayari na yon. May mga times na naalala ko pa din ang panahon kung saan matinding heartbreak ang pinagdaanan ko. Matagal din bago ako nakausad at nakapamuhay ng normal nang hindi tumutulo at bumabagsak ang luha ko. Subalit bakit tila ngayon babalik muli ako sa kung saan ako dapat natapos? What are you doing here? Iyan lang ba ang itatanong mo sa akin after mo akong iwan noon? Nakatayo siya ngayon sa harapan ko. Sino pa ba? Ang lalaking dumurog sa akin noon. Long time no see. Mukhang malaki na nga ang ipinagbago mo. Mas gumanda ka. Papuri ba yon? But I don't care. Ano bang ginagawa niya rito? Asking myself and taking a deep breath. While a glance at him napansin kong siya man malaki ang ipinagbago. Mula sa mapupungay nitong mga mata na noon una kong nagustuhan sa kanya. Malalalim na ito nakatitig at pinagmamasdan ang mukha ko. Ang matipuno nitong pangangatawan noon mukha lumiit at bumagsak ng todo. Malaki ang iniliit ng katawan niya sa ilang taon kung hindi siya nakita. Pakainin mo man lang ako, nagugutom na ako. Sabi niya. Bakit kita pakakainin? Bisita ako, di ba? Kahit may inom ay hindi mo man lang ba ako alukin? Tumaas ang kilay ko sa narinig ko. Obligasyon ko bang alukin siya at pakainin? Pumunta siya dito sa office at hindi ko siya inimbitahan. I'm not expecting na bigla na lang siya magpapakita muli after too many years ng paghihiwalay naming dalawa. After leave naging mahirap sa akin yon, pero dahil sa pagbibigay ng chance sa akin ng isang kakilala. Nakatayo akong muli at nakapagpatuloy. Ngayon may own business, kasalukuyang ako na lang namamahala nito after Edward travel abroad. Edward is now a best friend. Nakilala ko siya when I took re-entrance exam sa college. Mabait siya, anak ng isang mayamang pamilya din, hanggang ngayon ba galit ka pa din? Tanong niya. Di ba dapat ako ang magalit at sumama ang loob sa pag-alis mo noon na hindi man lang pinakikinggan ang explanation ko? I gasped, what? Sinasabi mo bang dapat ikaw pa ang galit dahil iniwan kita? Sino ba sa atin ang nangaliwa at nag-uwi ng babae sa bahay? I told you, di ba? Pakinggan mo muna ang explanation ko, pero nakinig ka ba? Kailangan ko pa ba maghintay at makinig sa paliwanag mo? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo ako sinaktan at niloko. Please, wag mayon. Pakiusap ko sa mga luha na nagnanais bumagsak sa mga mata ko. I don't want to right now. Tapos sa harapan pa niya. Never na ako nagpakita sa kanya na umiyak ako that day. Umalis ka na. Pantataboy ko sa kanya habang iniwas ko ang tingin sa kanya. After that day matagal na din na hindi ko siya nakita. Iyon ang una at huli ko siyang nakita mula nang umalis ako at iwanan siya. Are you thinking of him? Hindi ako magsisinungaling pero talagang dumadating ang oras na naiisip ko siya. Maging kasi sa panaginip ko dinadalaw niya kasi ako. Paano ko siya aalisin sa isipan ko kung patuloy ko siya naiisip lalo na sa pagkakataon na ganito?
Na napag-iisa ako. Napakalalim naman niyang buntong hininga mo. Dahil ba sa kanya? Your ex-husband na bigla na lang nagpakita at ngayon gumugulo dyan sa isipan mo. Tigilan mo nga ako, nakalimutan ko na siya, di ba? Alam mo iyan at sinabi ko na sa'yo noon. Nakarecover na ako sa lahat ng nakaraan naming dalawa. Sabi ko kay Jelay. Matagal na panahon ko na nga siya nakalimutan, pero ang hindi ko maintindihan bakit pa siya muli nagpakita. Para ba ipamukha sa akin at iparamdam na kasalanan ko ang pag-iwan ko sa kanya noon nang hindi pinakikinggan ang paliwanag niya nang mahuli ko siyang may kasamang iba? Plano niya ba ako pahirapan o gantihan? Ngunit paano niya ba ako natagpuan? Kahit kailan hindi ka makapagsisinungaling sa akin. Kabisado ko na lahat ng bagay sa'yo. Lalo na sa bagay na itinatanggi mo. Ganyan ka din naman noon every time I ask you sa feelings mo sa kanya. Pero sa lahat ng pagtanggi mo at pag-iwas. Hindi ba't sa huli kayo din ang nagkatuluyan? Siya rin ang lalaking pinakasalan mo sa huli. That's in way past, wala na yon kinalaman sa present life ko. Iba na ngayon, alam mo yan, focus lang ako sa mga bagay-bagay na dumadating sa akin, lalo na sa mga bagong opportunities pagdating sa negosyo ko. Subalit kahit anong pagpapaliwanag ko, hindi naniniwala si Jelay. Gaya ng sabi niya, matagal na panahon ko na siyang kasakasama. Kaibigan ko si Jelay, schoolmates din namin ni Edward. Kaming tatlo ang magkakaibigan na laging magkakasama noong panahon nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Sila din ang kasama ko noong accidentally makilala ko si Gerald sa isang birthday party. Gaya ko ay bisita rin si Gerald nang may birthday sa party na yon. Ipinakilala ako ni Benji sa kanya matapos daw makiusap ni Gerald, nais nito makilala ako. Doon nagsimula ang lahat hanggang dumating kami sa punto na madalas niya na ako sinusundan at sinusundo sa bahay at school. Hanggang sa napapayag na niya ako sa madalas na pangungulit at pakiusap na sumama ako sa kanya sa pamamasyal at pagkain sa labas. Matapos ang ilang buwan, napasagot din ako ni Gerald sa kakulitan nito at mapilit na pakiusap. Naging kami after 6 months na niligawan niya ako. Hatid at sundo sa bahay, paano ko hindi siya sasagutin? Masyado siyang determinado sa pagtitiyaga sa araw-araw nitong paghahatid at sundo, maging sa akin part-time job. Alam mo bang malaking kumpanya ngayon ang pinatatakbo ni Gerald? Balita ko nga nang galing pa siya sa ibang bansa para doon simulan ang pamamahala ng mga negosyo ng kanyang pamilya. Nagsimula iyon nang iwanan mo siya, saka siya nagdesisyon lumipad abroad at tanggapin ang offer sa kanya ng mga magulang niya. Tumigil panandalian si Jelay sa pagkukwento. Napansin niya siguro ako napatulala at malalim ang iniisip. Sa totoo lang, napaisip ako sa nalaman at narinig ko kay Jelay. Hindi ko pa pala gaano lubusan kilala si Gerald. Wala akong alam sa background niya. Alam kong mayaman ang pamilya niya, pero kahit minsan hindi ko nakilala ang mga ito. At hindi ko din pinilit si Gerald ipakilala ako sa mga ito. Never ako nagtanong sa kanya dahil ang gusto ko siya ang kusang mag-open up about doon. I know hindi sila okay ng pamilya niya. Kaya nga mag-isa siya dito sa Pilipinas namumuhay at hindi umaasa sa pera na binibigay ng kanyang pamilya. But I know his brother support him, pero hindi ko rin ito na-meet pa kahit isang beses. Dahil nasa ibang bansa, iyon lang ang alam ko, pero about his parents. Both of them, wala akong alam any background with them, walang naikwento si Gerald. We both focus in our relationship, iyon ang pinagtibay naming dalawa ng panahon na yon.